Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 179 ng International League. Unti-unti na nakukuha ng Shouko ang takbo ng laban. Ngunit, itong si Coach Hansai ay hindi pa rin naging kampante dahil na nga sa hindi pa talaga niya alam ang totoong laro ng Dream Team. Kaya naman, patuloy niya pa rin inoobserbahan ang laro ng Dream Team. Habang itong mga manonood ay talaga namang namamangha kay Hanamichi. Grabe, mapapauka talaga si pinapakita na may pulang buhok na to. Talaga namang kinakaya niya ang mga malalaro ng Dream Team. Pero halos lahat naman sila ay talaga namang napakahusay. Mukhang may pag-asa silang matalo ang Dream Team dito ah. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namamangha sa kupunan ng Shouko. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola at dinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. Habang itong si Momosuke naman ay binulungan itong si Jade. Jade, sa akin mo ibigay muna ang bola dahil gusto ko lang bigyan ito may pulang buhok ng Shouko. Masyado na kasing lumalaki ang ulo nito. Porket nagagawa niyang makapuntos, akala niya ata ay kaya niya na tayo. Kaya naman, gusto kong pakitaan na may pulang buhok na to at gusto kong ipamukha sa kanya na malayong agwat naming dalawa. Yan ang sabi ni Momosuke. O sige Momosuke, basta pumesto ka lang na maganda, yung siguradong makakagawa ka ng puntos at ako nang bahalang magpasa ng maganda sa'yo sa bola. Yan naman ang sabi ni Jade. Habang itong mamalalaro ng Roman ay napansin itong si Jade at Momosuke. Tignan niyo si Jade at itong si Momosuke. Pansinin niyo, mukhang meron silang binabalak na plano. Dahil kanina pa sila nagbubulungan at talaga namang sobrang talim ng tingin nila kay Hanamichi. Mukhang si Hanamichi ang tinatarget nila. Yan ang sabi ni Yohe. Tama ka nga Yohe. At palagay ko si Hanamichi talaga ang kanilang babawian. Dahil ito nagpapahirap sa kanilang kupunan. Kaya naman, balak siguro nilang pababain ang kumpiyansa nitong si Hanamichi upang manghina ang Shouko. Yan naman ang sabi ni Harochi. Habang itong si Jade naman ay biglang inatake ang depensa ng Shouko. Subalit, agad din naman itong nadepensa ni Ryota. Ngunit, hindi nagpa-apekto itong si Jade at agad itong umatake sa kanang depensa ni Ryota. Sabay isang napakabilis na double crossover pakaliwa nito na naging dahilan upang tuluyan niya na ngang maiwanan itong si Ryota. Ano? Ang bilis! Hindi ko nagawang sabayan yun ah. May iwan ako na lalaking ito. Yan ang sabi ni Ryota na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang maiwanan nitong si Jade. Nang biglang sumulpot itong si Rukawa sa harapan nitong si Jade. Subalit, agad din namang ipinasa ni Jade ang bola ng patalbog papunta kay Momosuke. Kaya naman, hawak na ngayon ni Momosuke ang bola habang itong si Hanamichi naman ay agad siyang binantayan ng mahigpit. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Ayan na, mukhang magwa-1-on-1 itong may pulang buhok at itong si Momosuke ah. Sino kaya mananalo sa dalawang ito? Pero kahit sino man ang manalo sa kanilang dalawa, sigurado naman na isang magandang puntos ang magaganap sa dalawang ito. Sige, dalawang power forward! Magpagalingan kayong dalawa! Ipakita niyo sa amin kung sino nga ba ang mas malakas sa inyo! Yan ang sigawan ng mga manonood na talaga namang nasasabik sa banggaan ng dalawang power forward sa ilalim ng basket. Sige Momosuke, ipakita mo sa may pulang buhok na yan na mas malakas ka kaysa sa kanya. Patunayan mo na hindi kanya kaya pag-usapang pwestuhan na. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ni Momosuke. Go Hanamichi! Huwag mo nga hayaan na makapunto sa'yo ang Momosuke na yan. Ipakita mo rin sa kanya na hindi niya magagawang gibain ang malapader mong depensa. Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ni Hanamichi. Habang itong si Hanamichi at Momosuke ay patuloy lang sa banggaan sa ilalim ng basket. At talaga namang walang sino man ang gusto magpatalo sa kanilang dalawa. Nang biglang binangga ni Momosuke ng sunod-sunod ang depensa nitong si Hanamichi. Na naging dahilan upang mapaatras itong bida natin hanggang sa tuluyan na nga silang mapunta sa ilalim ng basket. Ano na may pulang buhok? Bakit parang ang hina ata ng depensa mo? Mahinang bangga ko pa lang ang natatamu mo pero napapaatras ka na ng gusto. Mukhang nagkamali ako ng husga sa'yo ah.
Akala ko pa naman ikaw talaga ang aking magiging karibal dito. Pero mukhang hindi, dahil masyadong mahinay ang katawan mo. Yan ang sabi ni Momoski na talaga namang napapaatras itong si Hanamichi. Nakakainis, ang ganda ng pwesto niya. Hindi ko siya magawang mapigilan. Talaga napapaatras niya ako sa bawat bunggo niya sa akin. Nakakapiko naman, hindi ko mapigilan ang pag-abante niya. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang nahihirapan sa pwestuhan. Nang biglang isang bangga ang ginawa nitong si Momoski. Sabay isang napakabilis na spin moves pa kanan. Sabay tumalon ito at gumawa ng isang layup. At dahil sa hindi na siya nagawang mahabol pa nitong si Hanamichi, nalibre itong si Momoski. Kaya naman, nagawa nitong maipasok ang kanyang layup sa kanilang basket na naging dahilan upang maitaas ulit nila sa 3 puntos ang kalamangan sa Shouko. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Dream Team. Ayos! 1 puntos para sa ating kupunan! Sabi na nga ba, walang laban itong may pulang buhok sa pambato nating si Momoski. Sige Momoski, ipagpatuloy mo lang yan. Gibain mo lang ang depensa na may pulang buhok na yan. Dalain mo siya hanggang sa kusa na siya sumuko sa laban na to. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ni Momoski. Grabe naman yun. Talaga namang pinilit niya itong depensa ni Hanamichi na makalapit sila sa ring. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit ba parang hindi man lang siya nagagawang mapigilan nitong si Hanamichi? At para bang sobrang hirap na hirap itong kaibigan natin sa lalaking yan? Ganun ba talaga kalakas ang pisikal na lakas ng Momoski na yun? Yan ang usapan ng mga tropa ni Hanamichi na talaga namang hindi makapaniwala sa ginawang pag-atake nitong si Momoski sa depensa nitong si Hanamichi. Nakita mo ba yun, Maki? Ang lakas ng Momoski na yun. Nagawa niyang mapaatras ang dahan-dahan ang depensa nitong si Hanamichi. Yan ang sabi ni Sendo. Tama ka nga. At base sa aking nakita, mukhang ito pa lang ang unang beses na merong isang malalaro na nagawang mapaatras itong si Hanamichi sa depensa. Mukhang malakas nga talaga ang pisikal na lakas ng Momoski na yan. Yan ang sabi ni Maki, habang itong coach ng Dream Team ay napangiti sa kanyang sarili. Heto na, mukhang si Momoski naman ang aarangkada sa mga bata ko ah. Sige Momoski, ipagpatuloy mo lang yan. Gibain mo ang Hanamichi na yan upang mawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Sige na mga bata, palakihin niyo ulit ang kalamangan sa kanila. Hindi pwedeng makahabol sila sa atin. Yan ang sabi ng coach ng Dream Team na naging dahilan upang agad na dumipensa ang mga manlalaro niya. Hindi ko talaga inaasahan na merong isang manlalaro na makakatalo kay Hanamichi pag-usapang tigasan na ng katawan. Sa sobrang daming pinataob nitong si Hanamichi na malalakas na manlalaro, bakit dito pa kay Momoski siya nahirapan na husto? Mukhang nagkaroon na talaga ng katapat itong si Hanamichi ah. Yan ang sabi ni Harochi sa kanyang sarili na talaga naman nag-aalala para kay Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Habang itong si Mitsui naman ay biglang sumimple ng takbo papunta sa Rainbow Area na agad din namang napansin nitong si Ryota. Kaya naman, agad na ipinasa ni Ryota ang bola papunta dito kay Mitsui. At ang hawak na ni Mitsui ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Jintoki. Hindi kita hayaan na makawala sa akin. Akala mo ba makakaisa ka pa sa akin? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil malabong magkaroon ka pa ng 1 libreng punto sa depensa ko. Yan ang sabi ni Jintoki na talaga namang dumipensa na kay Mitsui. Habang itong si Mitsui naman ay biglang pumorma na titira ng 1 tres. Kaya naman, itong si Jintoki ay agad na tumalon at sinabayan ang binabalak na pagpuntos nitong si Mitsui. Ngunit, laking gulat itong si Jintoki dahil na nga sa biglang umiti itong si Mitsui. Ano? Huwag mong sabihin na isa itong fake. Patay na. Nalinlang ako ng lalaking ito. Nakakainis. Nadali niya ako sa peking pwesto niya. Yan ang sabi ni Jintoki sa kanyang sarili na talaga namang sobrang naiinis. Nahuli rin kita. At ano yung sinasabi mo na hindi ko magagawang makapunto sa depensa mo? Pwes, diyan ka rin nagkakamali. Dahil kahit sino pa ang dumipensa sa akin, titiyakin ko na makakagawa ko ng punto sa depensa nyo. Yan ang sabi ni Mitsui. Sabay hugot sa bola at dribble nito sabay step back ng sobrang haba at tumalo ng mataas at tumira ng isang napakasolid na tres. At dahil sa nadali niya itong si Jintoki sa kanyang fake na tira, nalibre na ito ng bahagya at nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maitabla na nila ang score sa Dream Team na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko at labis na ikinagulat ng coach ng Dream Team. Ano? 1 tres na naman ang nagawa na may number 14. Nakakainis. Nagawa na nilang maitabla ang score sa amin. Hoy Jintoki, ano bang ginagawa mo? Bakit may nahayaan na malibre itong may number 14 ng Shouko? Yan ang sigaw ng coach ng Dream Team. Ayos! Ang galing mo number 14!
Ganyan nga dapat ang gawin niyo, Shoko. Ngayon, tabla na ang score niyo sa Dream Team. Siguradong kinakabahan na yung coach nila. Sige, Shoko, ipagpatuloy niyo lang yan. Siguradong tayo umakalamang sa unang half na ito. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shoko. At dito na nagtatapos ang Chapter 179 ng International League.